Naririto na ang pagbabalik. At kung bago kayo sa ating channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe ng video. Yun lang, simulan na natin. Nakita na nga nila ang grupo ng mga sungaw at ang ikinabahala pa ng ermitanyo, may kasama itong gabunang aswang na hindi nila alam kung paano napasama ang lahing ito sa pangkat ng mga sungaw. Nakatayo ang mga ito at nakatitig sa buwan na para bang may inaantay itong nagpakita. Ayon kay Manong Doming, ang mga gabunan ang pinakamalakas na uri ng mga aswang dahil ito ang pinuno sa isang tribo kung saan ito nakatira. Kaya ito tinatawag na gabunan dahil nagtataglay ito ng isang bertod na kayang magpalit ng anyo ng isang demonyo. Kaya din itong manggaya ng wangis ng iyong kamag-anak upang ikaw ay linlangin at upang ikaw ay matatalo. Nang marinig niya ang sinabi ng ermitanyo, bigla naman siyang kinabahan sa hindi malamang dahilan. Habang nakakubli silang dalawa sa isang malaking bato, rinig na rinig nila ang pag-ungol ng gabunang aswang na yon. Huwag kang panghinaan ng loob, Nole. Dahil nasa kaluluwa mo huhugot ng lakas at tapang ang iyong gabay. Ikaw ang panghinaan ng loob at magpadaig sa takot. Siguradong hihina din ang gabay mo. Kaya't lakasan mo ang loob mo. Magtiwala ka lang. Kaya natin yan. Wika sa kanya ni Manong Doming. Ang sabi sa kanya ni Manong Doming, palakasin pa niya lalo ang kanyang pakiramdam dahil maraming estilo sa pakipaglaban ang mga gabunan. Nang akmang may isusuka na ang sungaw sa tubig para panlason sa mga hayop, kagad na silang lumabas sa kanilang pinagtataguan. Kaya't naudlot ang dapat gawin sana ng mga sungaw at biglang humarap ang mga ito sa kanilang dalawa habang nakangisi. Pero ang paningin ni Nole nandun sa gabunan dahil nagtataka siya dahil parang tao pa rin ito kung kumilos. Dahil bukod sa anyo nitong tao, wala din siyang nararamdamang enerhiyang naggagaling dito. Kagad silang pinalibutan ng 6 na sungaw habang ang pangpitong gabunan nakatitig lang ito sa kanila na para bang wala itong gagawing masama. Hoy demonyo! Itigil mo yung ginagawa mo. Kung ayaw mong ibaon kita sa tinatayuan mo. Hindi na kayo naawa sa mga tao dito sa baryo. Bakit nyo naman ikailangan pang idamay nyo ang mga tao rito? Kami lang naman ang dalawa ang pakay nyo, di ba? Wika dito ni Manong Doming. Habang ang gabunan, nakatayo lang ito na para bang nakikinig lang. Anong pakialam mo, tanda? Dito sa gagawin namin. Dahil nasa baryo naman kayo nakatira, di ba? Ididamay-damay na kayo. Sagot ng pinunong sungaw doon sa kanilang dalawa. Habang itong sinuli naman, maiging nakikiramdam sa paligid dahil mayroong maaring sumasalisi sa kanila habang nakipag-usap ang ermitanyo sa mga nilalang na kanilang immortal na kaway. Magaling, magaling. Dahil paparating pa lang kami, nararamdaman niyo na. Believe rin ako sa'yo, tanda. Sabi ng anggan kong napadpad dito, malakas ka daw eh. Ngayon, tingnan natin kung makapalag ka sa kasama ko. Wika ng isang sungaw sa kanilang dalawa. Matapos ang sagutan ng dalawang panik, sa isang iglap lang, biglang nagbago ang mga itsura ng mga sungaw. Meron itong napakaputlang balat at nakakapangilabot na mga mata
dahil purong puti ang mata nito. Kaagad nagtaas ng bakod at poder ang dalawa dahil narinig nilang nag-uusal ang kasama nitong gabunang aswang. Nagsandalan silang dalawa sa mga oras na yon dahil 6 na sungaw ang kanilang makakaharap. Bukod sa mga sandata nitong dala, meron din itong pinakalat na mga lason sa hangin na kayang pumatay ng pinakamalakas na kalabaw. Minsan na ring nalanghap ni Nuli ang mga lason nitong taglay-taglay dahil animoy nakalunuka ng pulbo na gawa sa bubog. Pagsugod ng 6 na sungaw sa kanilang dalawa, kaagad din naman silang naghiwalay ng pwesto. Hindi relasyon ha. Dahil sa mga tanikalang kanilang inilagan na gamit-gamit ng mga sungaw. Mahalin tulad mo sa mga ninja ang mga gamit ito. Subalit may mga alam ito sa lihim na karunungan na kayang mag-iba ng anyo, kagaya ng isang taong lupo. Hindi rin biro ang lakas ng mga ito dahil kaya kanilang itapon sa malayo kahit isang kamay lang ang gagamitin nito. Nang pinagkumpula ng 4 ang ermitanyo, bigla nitong tinawag ang kanyang tungkod na kayang magbigay ng sumpa sa kahit sa anong uri pa ng aswang na yan. Nang makita ng gabunan ang anyo ng ermitanyo, bigla itong natigilan dahil hindi nito akalaing isang ermitanyo pala ang kasama ni Nuli. Pinili na munang makipagbuno ni Nuli sa 2 sungaw upang maikubli na muna niya ang kanyang tinatagong abilidad. Dahil mayroong gabunan ang nagmamasid upang sukatin ang kanyang kakayahan. Nang magawa niyang mapatumba ang 2 sungaw, nang akmang babaliin na sana niya ang mga leeg nito, laking gulat niya nang biglang lumitaw ang gabunang aswang sa kanyang gilid at sinipa siya nito ng napakalakas. Kaya tapatilapon siya sa gilid ng ilog. Pagtingin niya sa gabunang sumugod sa kanya, doon niya nakita ang anyo ng isang gabunan. Nanlilisik ang mga mata nito, parang nagbabaga. At mayroon itong mukhang animoy taong lobo at walang mga ilong. Puro din balahibo ang katawan nito na para bang isa talagang aso. Kitang-kita din niya ang mga kuko nito, napakahaba, na parang bakal ito dahil sa kapal at talas nito. Subalit may mga paa ito, nakahalintulad sa isang tao, nang siyang labis na nagpagulo sa kanya. Mas malaki din ang katawan nito kumpara sa kanya, dahil animoy batak na batak ang mga kalamnan nito, na daig pa ang isang bodybuilder. Nang makita siya ni Manong Duming na tumilapon, nagwika naman ito sa kanya na mag-ingat dahil isang gabunan ang aswang nakaharap niya. Nang makita siya ng gabunang napatilapon sa gilid, nagwika ito "Ito ba ang kinakatakutan niyong pangkat? Dapat hindi niyo na ako isinama pa. Mukhang kayo pa ang may kasalanan dito." Wika nito sa mga sungaw na kasalukuyang tumayo. Habang tumayo itong sinuli, nakita niya si Manong Duming na nakipaglaro ito sa 4 na sungaw. Panay lang ang ilag nito sa kalaban na para bang wala itong balak na paslangin ang kanyang kaharap. Pagbalik niya sa pagtingin sa sungaw at ng gabunan, nakatitig ito sa kanya habang nakangisi. Dahan-dahang lumapit ang gabunan sa kanya at bigla siyang sinunggaban gamit-gamit ang mga kuko nito nang siyang pangunahing sandata nito. Nang pagsugod ng gabunan sa kanya, dali-dali naman siyang umilag, kaya't ang tinamaan ng gabunan ay ang puno ng inyam at doon nakita ni Nuli ang lakas ng nilalang na yon. Dahil kitang-kita niya ang pagkawasak ng gilid ng kahoy. Akala pa niya
puro pisikalan lang ang alam nito. Subalit nagkamali siya. Dahil nung mapagtanto ng gabunan na mabilis siyang makailag, may pinakawalan itong mga usal doon sa hangin at doon siya nabahala. Dahil nung iilag na naman sana siya sa pag-atake nito, hindi na siya makagalaw, na para bang may mga baging ang kanyang mga paa. Nang makita ng gabunan ang kanyang reaksyon, tumawa ito ng tumawa. At kasabay ng paglapit ng dalawang sungaw sa kanya upang tapusin na siya. Habang papalapit ang mga sungaw sa kanya, inihanda na niya ang kanyang espiritual na armas upang tawagin ang kampilang nagliliyab at ang baluting gawa sa apoy ng bulkan. Nang matansya na niya na malapit na ang dalawang nilalang sa kanya, nagpakawala na siya ng inkantasyon. At ang kasabay nito, ang paglitaw ng kampila ni Arkanghel. Nang paghataw ng mga sungaw sa kanyang leeg, gamit-gamit ang mga tanikalang may mga lason, laking gulat ng mga ito. Nang dumampi iyon sa kanyang leeg, na biglang nalusaw ang mga tanikalang gamit nito. Pagtingin sa kanyang mga mata ng dalawang sungaw, nagulat ito. At kaagad niyang tinapyas ang mga ulo nito nang siyang dahilan para magsigulong-gulungan ang mga ulo nito papunta sa gabunan. Laking gulat ng gabunan dahil ang akala nito simpleng antingero lang ang kaharap niya. Kaya't naalerto yon. Dahil hindi pa alam ng gabunan na ang tinatangan niya, bigla siya nitong sinugod para siya'y patayin. Subalit napasigaw na lang ang gabunan nang matapyas niya ang kabilang kamay nito at napaluhod ang gabunan sa hindi kalayuan niya. Tatapyasin na sana niya ang ulo nito. Subalit nang hatawin niya ito, bigla na lang itong nag-anyong usok na kulay itim at kasabay nito ang paghalakhak ng tawa nito doon sa ere. Kahit anong sipat niya sa nilalang, hindi niya ito nakikita. Pero ang tawa nito nagpaiwan sa kanyang pandinig. Maya-maya lang, nakita niyang hinabol ni Manong Duming ang dalawang sungaw na pilit tumatakas sa kanyang mga kamay. Sino ba namang hindi mapatakbo? Dahil sinunog ng ermitanyo ang magkabilaang kamay nito. Mahilig kasing makipaglaro ang matanda, kaya't muntik pang makatakas ang dalawang sungaw. Habang siya naman, maiging nagmamasid dahil sa gabunang biglang nawala. Maya-maya pa, bigla siyang nakarinig ng tawa at ang kasabay nito, ang pandilim sa kanyang paningin na parabang tinakpan ang kanyang mga mata ng anumang bagay. Maya-maya pa, bigla naman siyang napasigaw habang tinatawag si Manong Duming dahil animoy napalutang-lutang na lang siya sa ere at walang nakikitang kahit anumang bagay. Labis na labis rin ang kanyang pagkatakot dahil wala na ring pumasok sa kanyang isipan na mga usal lang siyang ginagamit niya para makatakas sa salamangka ng gabunan na yon. Habang nagsisigaw siya doon sa kawalan, paulit-ulit naman niyang tinatawag ang ermitanyo dahil sa kanyang sinapit. Panay lang ang pagtawa ng nilalang habang paulit-ulit siya nitong sinasaksak doon sa kanyang tagiliran gamit-gamit ang mga kuko nito. Magamat natawag na niya ang baluting sumalag sa bawat atake ng kalaban, nababahala pa rin siya dahil wala siyang makikita sa paligid. Maya-maya pa, bigla naman siyang nabuhayan ng loob nang marinig niya ang boses ng matanda. Hoy, tigilan mo yan! Ako ang kaharapin mo, gabunan. Sige! Wika nito. Maya-maya pa, bigla naman siyang napatilapon doon sa ilog na parabang hinagi siya doon. Nang masubsob siya sa tubig, doon pa nabasag ang salamangka ng gabunan na ibinalot sa kanyang mga mata.
kaya't bumalik na sa normal ang kanyang paningin. Pag-ahon niya sa tubig, doon niya nakita ang ermitanyo at ang gabunang nagbubuno doon sa gilid ng ilog. Doon niya nakita ang seryosong pakipagpatayan ng ermitanyo sa kaharap nitong gabunan. Labis na labis rin siyang nagsisisi noon dahil bakit pinaglaruan pa niya ang gabunan at hindi siya nag-iisip. At kung anong kayang gawin ng nilalang na yon sa kanya, pinaglaruan niya kasi. Maya-maya pa, nabahala naman itong sinuli nang mapasandal ang ermitanyo sa malaking bato habang nangihina na. Nang pag-unday ng saksak ng gabunan sa mga kuko nito sa ermitanyo, napasigaw naman itong sinuli dahil hindi man lang gumalaw ang ermitanyo sa sinasandalan nitong bato. Akala niya mamamatay na ang ermitanyo dahil tinamaan yun ng saksak sa gabunan. Subalit laking gulat ng gabunang aswang nang malusaw ang mga kuko nitong napakatalas. Rinig na rinig pa niya noon ang matandang habang humahalakhak sa kakatawa. Ano? Tapos ka na ba? Ako naman. Wika nito. Subalit nang hatawin na sana ito ng ermitanyo nang bigla na lang nag-anyong usok ang gabunan. Nawala na naman ang gabunang aswang habang humahalakhak din sa kakatawa. Kaya't inilapat ni Nuli ang kanyang mga kamay sa lupa upang pakiramdaman ng maigi ang nilalang kung saan ito naroroon. Subalit sisigaw na sana siya para balaan ang matanda kung saan ang gabunan. Laking gulat na lang niya nang biglang humarap ang ermitanyo sa likuran nito kung saan ang gabunan lumitaw. Maging ang gabunan noon, nagulat din dahil sa talas ng paningin ng matanda dahil nakangisi itong nakatitig sa gabunan habang nagwiwika ng, Akala ko ba naglalaho ka? Bakit nagawa pa rin kitang makikita? Ano? Sa pagkakataon na yon, doon kauna-unahan nakita ni Nuli ang pamakong gamit ng ermitanyo na halos triple ang lakas nito kumpara sa mga pamakong gamit-gamit ng mga albularyo na ginagamit para hulihin ang mga mangkukulam. Naintindihan naman niya kung bakit yon ang ginagamit ng matanda dahil hindi basta-basta ang gabunan. Dahil napakaraming abilidad nito upang makatakas sa mga kamay ng ermitanyo. Nang mahuli ng ermitanyo ang gabunang aswang, kaagad tinawag ni Nuli ang kampilan upang siya ang kikitil sa buhay ng gabunan na yon. Dahil muntik na siya dito, subalit nang patay na sana niya ito, bigla namang nagmamakaawa ang gabunan na huwag siyang papatayin. Dahil kapag mamamatay siya, wala nang gagabay sa kanyang tribong hinahawakan na puro mga aswang. Ayon sa gabunang kanilang nahuli, siya ang pinuno ng kanilang lahi na nakatira sa isang baryo. Subalit hindi sila ang uri ng aswang na kung saan-saan lang pumatay ng tao na kanilang gagawing pagkain. Ayon dito, sa isang lugar na kanilang tinitiran, doon lang din sila kumukuha ng pagkain. Nang medyo naguguluhan ang ermitanyo, diretsuhan na niya itong tinanong. Anong ibig mong sabihin, gabunan? Kayong maglahi nagpapatayan? Tanong ng ermitanyo. Subalit nagulat naman ang ermitanyo nang sinabi ng aswang na kung meron mang mamamatay sa kanilang baryo, hihiramin ng taga-kabilang baryo ang bangkay nila at kanila itong pagpistahan. Bale, kung may mamamatay din sa kabilang baryo, kukunin din nila dahil bawal kainin ng lahi nila ang kababaryo nilang namamatay. At dagdag pa ng gabunan, kapag walang namamatay sa kanilang baryo, papatay sila ng mga tao sa iba't ibang lugar para kainin nila. Pero ang tanging binibiktima nila ay ang mga taong salot sa lipunan, kagaya ng mga kriminal, mga dayuhang Hapon,
Nang marinig ni Nuli ang salaysay ng gabunan, papatay na sana niya ito dahil baka binilog lang nito ang kanilang mga utak. Pero pinigilan siya ni Manong Duming. Baka yun pa ang magsanhi ng kaguluhan sa lugar nila. Sige, patayin niyo ako. Kapag mangyari yon, kayo din ang mahirapan kapag gaganti ang lahat ng lahi namin. Nang marinig ng ermitanyo ang sinabi ng gabunan, kaagad niya itong pinakawalan at nagwiwika ng, Sige, sa pagkakataon na ito, papakawalan kita. Pero kapag umanib ka sa mga sungaw na walang ibang ginagawa kundi manggugulo sa baryo namin, hahanapin kita ng hahanapin upang tapusin ang lahi nyo. Hindi ako natatakot sa lahi nyo. Tandaan nyo yan. Sige, umalis ka na. wika nito. Nang mapakawala na ng ermitanyo ang gabunan, kaagad na itong kumaripas ng takbo at kaagad din naglalaho. Ang mga gabunan kasi, maari itong mag-anyong aswang na lipad upang mapadali nilang marating ang isang lugar kung kailan nila gugustuhin. Habang sila'y naglalakad pababa ng baryo, nagtanong naman itong sinuli sa matanda. Ano? Bakit nyo naman pinapakawalan ng demonyong yon? Wika niya dito. Nang marinig ni Manong Duming ang kanyang mga katanungan, napahinga naman ito ng malalim habang walang imik. Nang mapagtanto niyang wala itong masasagot, hinayaan na muna niya yon dahil ramdam niya ang bigat ng iniisip nito. Maya-maya pa, sumagot na ito ng, Alam mo, iho, hindi lahat ng mga nilalang na panig sa kaliwa ay masama. Lalong-lalo na sa mga aswang. Dahil nabubuhay ang mga yan na karne ng tao ang kinakain. Kaya ko naman pinakawalan ang gabunan na yan dahil kilala ko ang lahi nila. Magamat panig sila ng kadiliman, pero alam kong disiplinado ng gabunan na yon ang tribong hawak niya. Kapag pinatay natin ang kanilang gabunan, isipin mo na lang sa isang tao na may mga alagang mga sigbin. Kapag namatay ang nag-alaga nito, saan-saan na mapunta ang mga alaga nitong sigbin at mamimirwisyo sa kahit saan dahil wala nang pinuno nitong nag-aalaga. Ganon din ang mga aswang nole. Sana maintindihan mo, iho, ang napagpasyan ko. Kung ako ang papipiliin, mas gustuhin ko pang magkaroon ng kapitbahay na aswang nung kang kapitbahay mong tao na laging nakabantay sa iyong pagbagsak. Ang aswang ay hindi ito mamimiktima ng kababaryo, bagkus dadayo ito ng ibang lugar. Pero kapag mabisto mo naman ang sekreto nito, lilipat ito ng lugar na hindi nagpapalam. Nang marinig ni Nuli ang sinabi ng ermitanyo, doon niya naunawaan ang mga bagay-bagay. Sa pagkakaalam kasi niya, kapag sinasabing aswang masama kaagad dahil kumakain ito ng tao. Dagdag pa ng ermitanyo, ang lahat ng nilalang sa mundo ay balanseng nabubuhay. Habang patuloy silang naglalakad, aliw na aliw naman itong sinuli sa mga kwento ng matanda. Hanggang sa mabaling ang kanilang usapin doon sa mga sungaw. Ang unang tanong niya sa matanda kung bakit iba ang mga ugali ng mga sungaw kumpara sa mga ordinaryong mga tao. Doon nagulat itong sinuli sa mga ibinunyag ng ermitanyo. Sinasabi ko sa iyo nung una, Nole, ang angka ng mga sungaw ay nakatira sa isang lugar lang. Kung naalala mo pa ang kwento ko noon, nanggaling ang mga sungaw sa mga ninuno nilang manggagamot. Nagsimula lang naging marahas ang mga ito nung sinakop tayo ng mga Hapon. Dahil sa mga lahi nilang napaslang ng mga dayuhan, pinili nilang umanib sa kadiliman upang makapaghiganti. Ang masaklap nga lang, nung humupa na ang giyera sa buong mundo, ay napaslang ng mga bunggaitang antingero ang ninuno ng mga sungaw na yon. Kaya't ang kanilang lahing natitira, hindi na nagabaya ng tama. At simula nung nawala ang kanilang mga pinuno, isinumpa ng mga ito na kailanman
bubukod sila ng tirahan sa mga Kristiyano at nangako ang mga ito na hanggang sa paglipas ng panahon, papaslang sila ng mga Kristiyanong mga tao at sumumpa sila sa mga itim na diwata upang maikubli ang kanilang lugar. Nang marinig ng binata ang sinabi ng ermitanyo, napawi ka naman ito ng, Anong ibig sabihin mo, Mano? Ang sinaunang tao ba ay hindi Kristiyano? gulat na tanong niya rito. Mahabang usapin yan, iyo. Malapit na tayo sa manukan mo. Wika nito sa kanya. Dahil sa mga sinabi nito, naalala na naman niya ang kwento ng matanda na kaya pala hindi natagpuan ng mga albularyo ang lugar ng mga sungaw dahil kaanib ito ng mga diwatang itim. Habang nakasandal siya sa dingding ng kanang kubo na kanilang tinutulugan, hindi naman niya maiwasang mag-isip ng malalim. Hanggang sa makatulog na siya ng mga oras na yon at naglakbay na naman ang kanyang wisyo. Ayon sa kanyang panaginip, nasa ilalim siya ng malaking puno ng mangga habang masaya siyang hinimas-himas ang mga manok niya nang makalanghap siya ng amoy ng bulaklak na nanggaling sa sampagita. Nang maamoy niya yon, palingon-lingon naman siya sa paligid dahil pamilyar sa kanya ang hulak na yon. Pagsipat niya sa akasya, nandun na naman ang kanyang gabay. May kasama itong usa na may napakabughaw na balahibo. Animoy sumasayaw ang babaeng yon sa hangin, kaya't bigla siyang natigilan. Nang bigla siyang gisingin ng kanyang kapatid na si Mayok. "Kuya! Uy, kuya! Gising! Tinawag ka ni Itay, oh! Kain ka na raw!" Wika nito sa kanya. Nang magising siya doon niya napagtanto na isa palang panaginip lang yon. Dali-dali naman siyang bumangon at paglabas niya ng kubo, tanghali na pala. Imbis maligo, mas inuna pa niyang tingnan ang mga manok niya dahil nag-iisip na naman siya kung saan ang ilalaban niya dito dahil may magaganap na namang salpukan sa araw ng linggo. Nang makita niyang maayos naman ang pamamalakad ni Nardo sa kanyang manukan, natuwa naman siya dahil hindi niya namalaya na ang dami na pala niyang tandang sa bakuran. Kailangan na naman niyang mag-adjust ng area dahil dadami na ng dadami ang mga manok niya. Lumipas ang araw na yon. Halos wala namang kakaibang nangyari at hindi na rin nila nakita ang mga sungaw na gumagala sa kanilang baryo. Nang pagsapit ng gabi, doon niya napagtanto na aatake lang ang mga ito kapag nakalaban niya ang mga ito doon sa sabungan. Subalit ang pumalit na naman ay ang mga ligaw na aswang na lagi niyang nasisipat sa paligid ng kanyang manukan. Tinanong na rin niya si Manong Duming tungkol dito, subalit sinabi lang nito na normal lang yon dahil nagtatangan siya ng mutya sa kanan. Hindi naman yon atake sa kanya kapag nararamdaman nitong hindi nito kakayanin ang taglay niyang mutya. Hanggang sa dumating ang araw ng Sabado, maigi na siyang naghahanda para sa pagsapit ng linggo. Subalit nang tumungtong na ang tanghali, biglang dumating ang pangkat nila Umar na kanyang matalik na kaibigan. May dalawa itong kasama na kanyang mga tauhan sa bayan din. Pagkarating ng pangkat nito sa kanyang farm, kaagad naman niya itong nilapitan at nagwika ng, "Oy par, kayo pala. Kamusta? Medyo hindi na ako nakadalaw sa lugar niyo eh. Marami din kasi akong ginagawa." Bungan niya dito. Pagbaba ng kabayo nitong si Umar, nakangisi naman itong nakipagkamay sa kanya habang nagwiwika ng, "Okay lang naman ako, buddy. Aba, sinsado ka na. Oo nga pala, ito 2 paris yan. Para sa'yo yan. Pero wag mong isipin na may kapalit yan. Iabot ka sa akin. Hindi tatanggapin ko ng bukal sa loob." Wika ni Umar sa kanya. Pagtingin niya sa 2 bayong, doon nga niya nakita ang 2 manok na pares. Isa itong kulay na kabilyada o gold.
Tuwang-tuwa naman itong sinuli dahil sa pasalubong nito sa kanya. Dahil bilang breeder ng mga manok panabong, kailangan niya yon upang mas gaganda ang record niya sa kanilang lugar. Habang nakaupo silang apat sa isang bangko, napatanong naman itong si Omar kung kasama pa ba niya si Manong Duming. Ang sagot naman niya rito, sumama ito sa kanyang ama dahil dumaluyo ng birthday sa kumpare nito. Alam mo naman yun, buddy. Pag yun nakaamoy ng tuba, hindi yun titigilan ng ermitanyo. Wika niya kila Omar. Habang patuloy silang nag-uusap, may binanggit si Omar sa kanya na kaya naparoon sila sa lugar ni Noli upang ilahad sa kanya na may kompetisyon sa bayan nila na isang malaking derby cockfighting. Ayon dito, magbangga-banggaan ang mga malalaking breeder ng manok sa pamamagitan ng malaking labanan upang mas lalong tangkilikin ng mga tao ang kanilang mga produkto. Sa mga nakikinig dyan ng mga breeder ng manok, pasensya na kayo dahil ito ang pamamaraan ng mga sabungero noon upang mapromote ang kanilang mga manok. Dahil nung panahon na ito, hindi pa nauuso ang social media o mga cellphone o vlog-vlog para makilala ang manok mo. Pero noon, iba. Dahil kapag nabalitaan ng taga-ibang lugar na nagtatala ng magandang laban ang manok mo, dadayuhin ka nito ng dadayuhin. Nang marinig ni Nuli ang mga inilahad sa kanya ni Omar, tila ba naging interesado din siya dahil gusto din niyang makatulong sa kababaryo niya kung sakaling magtala ng panalo ang kanyang mga manok. Pagsapit ng hapon, nagpaalam na ang pangkat nila Omar na babalik na sila sa kanilang lugar. Basta buddy, pag-isipan mong mabuti, ayaw ko namang mapilitan ka lang eh. Sige, alis na kami. Wika sa kanya ni Omar. Subalit bago yun umalis, may ipinadala din siyang mga manok dito bilang pasalamat din. Sa madaling salita, palitan sila ng lahi ng mga manok. Kinagabihan, nang masipat niyang dumating na sila Manong Duming at ang kanyang ama, kaagad niyang kinausap ito patungkol sa magaganap sa bayan. Subalit bigla naman siyang nagulat sa mga inilahad ng matanda sa kanya. Sige, ikaw bahala. Basta sasamahan lang kita sa gusto mo. Hanggat nabubuhay pa ako. Wika nito sa kanya na halatang medyo nalasing na ito. Ayon kasi sa ama niya, pagkarating nito sa birthday, laking gulat ng kanyang ama na marami na itong kaibigan sa lugar. Kaya tinagayan ito ng tinagayan kahit hindi pa ito nakakain. Simulat 8:00 raw ng umaga sa pag-inuman ng matanda hanggang sa 10:00 ng gabi. Tila ba ginawang himagas lang ng matanda ang mga inuming nakakalasing. Ayon sa kanyang ama, yung ibang kainuman ni Manong Duming, nagkasusuka-suka na yon sa inupuan nito. Yung iba pa nga daw, halos magpagulong-gulong sa daan dahil sa kalasingan. Partida nangyari pa yon ng 12:00 pa ng tanghali. 11:00 na ng gabi yun umuwi. Ilan kaya ang nakainuman nun? Matapos ng pag-uusap nilang dalawa ni Manong Duming, hindi na niya ito kinausap pa dahil mukhang marami ang nainom nito at kaagading natutulog. Kinabukasan ng araw ng linggo, maaga niyang pinuntahan si Goyo dahil paniguradong sasama ito doon sa kanya. Pagkarating niya sa pamamahay ng kaibigan niyang si Goyo, nadatna naman niya itong nagpakain sa mga alaga din niya na mga tandang. Nang masipat siya nitong naglalakad papalapit, nagwika naman ito ng, "Oy, par, napadalaw ka yata. Ano, dadayo tayo? Doon sa bayan. Linggo ngayon eh." Wika nito. Nang marinig ni Nuli ang mga sinabi nito, sumagot naman siya ng, "Hindi ako makatuloy par. Inimbita kasi ako ng kaibigan ko sa bayan eh, na sumali raw sa kompetisyon doon." Wika niya dito. Nagtaka naman itong si Goyo
tungkol sa inilahad ni Noli dito. Kaya't ipinaliwanag niya sa kanyang kaibigan ang magaganap sa lugar na yon. Nang marinig nito ang kanyang mga salaysay, bakas naman sa pagmumukha nito ang labis na pagkaintresado sa mga ganap na sabong sa bayan dahil pagkakataon na makakuha sila ng mga mamimili ng manok. Kapag nakita ng mga ito ang husay ng mga manok mo, aba, maganda nga yan. Para naman madiskubre din tong mga manok natin eh. Sige mamaya, dadaanan ka namin ni Leroy doon sa bahay mo. Sagot sa kanya ni Goyo. Kung hindi nyo pala na itatanong, ang kaibigan niyang si Goyo ay hindi rin basta-basta ang mga manok nito. Dahil nanggagaling din sa mga malalaking farm ang lahing nakuha nito. Kaya't kahit wala itong mutya o agimat, mas lamang talaga ang panalo nito. Ang pinsa naman nitong si Leroy, bihasa din yon sa pagbreed ng mga manok. Dahil ipinaparis niya ang Bisayang manok doon sa mga hybrid. Paniwala kasi ng mga matatandang sabungero, mas matalino ng dihamak ang mga manok sa gubat kumpara sa hybrid. Balik tayo sa kwento. Pagbalik niya sa kanyang bahay, nakita niyang nakahanda na ang mga kabayo na kanilang sasakyan papuntang bayan. Nagtaka naman siya dahil sino naman ang gagawa nun. Paglingon niya sa kanyang manukan, nakita niya ang kanyang tauhan at si Manong Duming. O Nole, nakahanda na ang mga manok mong ilalaban sa kompetisyon. Ako ang nagpili niya dahil yan ang balahibong naayon sa panahon ng buwan na ito. Tama kayo nang narinig. Magamat may hawak silang mutya, sinunod pa rin nila ang mga panahon sa buwan o pamahiin. Halimbawa, kung dugong pula ang kulay ng manok mo, tas kulay pula din ang buwan, malaking posibilidad na mananalo ka dahil umayon sa iyo ang panahon. Yan ang tinatawag nilang swerte kung magkataon. At kapag walang buwan sa kalangitan, ibig sabihin nun, mananaig ang sa kadiliman. At ang bagay na manok para dito ay ang mga bubuyogin na itim, ang mga mata. Pero sila ang nagsabi niyan. Baka ako ang sisihin nyo pag natalo kayo. Biro lang. Makalipas ang isang oras, kasalukuyan na nga silang naglalakbay papunta sa lugar nila Umar. Pagkarating nila sa lugar nila Umar, nasa 9:00 na yon ng umaga. Nadatnan nila ang mga ito na animoy inaantay din ang pagdating nila. Oh, magandang araw sa inyong lahat, Mano. Sa iyo, Noli, at sa mga kasama mo. Akala namin di na kayo darating eh. Wika ni Manong Mundo. Yan pa ba ang hindian ng batang ito? Oo nga pala, Mundo. Kamusta naman na kayo rito? Wika ni Manong Duming. Habang nag-uusap ang ama ni Omar at ang matanda, si Noli naman, ipinakilala niya si Goyo at Leroy sa mga kaibigan din nila Omar. Na hindi rin basta-basta dahil mga sindiro yon ng mga tubo doon sa Bacolod na masasabi mong may mga kaya din. Nang makita ni Omar ang dala niyang tandang, nagwika naman ito ng, pasensya na buddy, dahil trikak derby ang nasabi ko sa'yo kahapon. Wika nito sa kanya. Akala kasi ni Omar, ang trikak derby ang magaganap subalit 4 na manok ang kailangang manalo bago itanghal ang kampyon. Dahil kompetisyon nga yun eh. Nang marinig ni Goyo ang totoo, maging ito man ay nag-alala din. Mabutit mabait ang kaibigan nitong si Noli dahil magpapahiram siya ng 2 tandang sa kanilang dalawa. Okay lang yan, buddy. Dahil may mga tauhan naman akong pinadala doon para gumagawa ng mga kulungan sa manok. Wika sa kanya ni Umar. Ganun ba, buddy? Mas maganda nga yan para hindi na tayo mangangawit sa kakakabit-bit ng mga bayong. Sagot naman ni Noli.
Pagkarating ng pangkat nila Nole sa nasabing arena, panay naman ang pagsipat niya sa paligid. Dahil kadalasan sa mga taong nakikita niya doon, masasabi mong mga mayayaman talaga. Kaagad naman silang sinundo ng mga tauhan ni Omar, yung mga naunang gumawa ng mga kulungan doon. Nang maipwisto na nila ang kanilang mga manok, kumain na muna sila dahil mahaba-haba pa ang sulta paglagpasan nila dahil marami doong maagang nagpalista. Maigi din siyang nakikiramdam sa paligid kung meron bang mga antingero doon. Pero nang wala naman siyang nararamdamang kakaiba, doon niya napagtanto na sa lugar na yon ay hindi mutya ang sinasandalan. At doon pa siya nabahala dahil ang mga manok doon bago ilaban, tinitimbang ito bago hanapan ng kaparihas ng timbang. Hanggang sa dumating na ang sultada ng mga manok nila Omar upang magtuos na ang dalawang panig. Ang unang pambato nila Omar ay nasungkit nito ang unang panalo hanggang sa pangalawa nilang manok. Subalit ang pangatlo at pang-apat, tinalo yun ng katunggali nito dahil mga malalakas din ang mga manok nun. At ang sabi ni Nuli kay Manong Duming ay, "Manong, di kaya'y may mga sumpa sa gitna ng ruwidang ito? Wala akong nararamdamang mga antingero dito eh." Tanong niya dito. Bago sumagot ang matanda, gumilid na muna sila ng bahagya upang walang makarinig sa kanilang dalawa. "O Nole, may baon na pangontra ang sabunga na ito. Pero hindi nito kayang sumpain ang mutyang hawak mo dahil hindi mo naman ito itali sa manok mo, kagaya nung dati. Pero ngayong mga usal lamang ang ikakarga mo. Mahirap sumpain yan. At saka, batid kong ikaw lang ang may karga dito." Wika nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi ng matanda, doon naman siya napanatag dahil bukod sa sandamakmak na salaping pinusta, kailangan mo ring masungkit ang panalo. Dahil nga hindi na paghandaan ni Nuli ang araw na yon, hindi na kondisyon ng maaga ang kanyang pambato dahil di hamak na mas mabigat ang timbang nito sa kalaban. Kaya't ang nangyari, natapat ang mga manok nila sa mas malalaki dahil yun ang kamats ng timbang nito. Hanggang sa dumating na ang sultada nitong si Nuli sa unang manok niyang ilalaban. Nakatago din silang dalawa sa pagtatadi ng tari dahil maaring merong makakita sa kanilang gagawin. Pag-akyat niya sa ruweda, kasama niya noon ang matanda habang bitbit niya ang manok niyang ilalaban. Pagtingin ni Nuli sa kalabang manok, para naman siyang napanghinaan sa kanyang sarili dahil kung sisipatin ng mga nanonood, dihado na sila dahil matangkad na malaki ang kalabang manok. "Huwag kang kakabahan, iyo, dahil maaring panghinaan din ang manok mo." Wika nito. Nalipasan pa ng 10 minuto bago bibitawan dahil malakas talaga ang pustahan sa kalaban. Hanggang sa pinatungan ng pangkat nila Umar ang kanyang manok upang pantayan ang pusta nito. Tiwala kasi ang mga ito sa kanya dahil sa ilang bisis ba naman siya nitong nakasama na hindi pa nakitaan ang pagkatalo. Hanggang sa maghudyat na ang sentensyador upang magtuos na ang dalawang panig. Pagbitaw sa dalawang manok, kaagad nagbanggaan ang dalawang panig nang siyang ikinaingay ng pangkat nila Umar. Dahil kasi sa mga nasaksihan nila, animoy kidlat sa bilis ang manok ni Noli na parabang napakagaan ng katawan nito. Pansin din nila ang mga palo nitong halos ikinabaliktad sa kalaban dahil sa sobrang lakas. Paglipad nito sa ere, kaagad itong bababa upang babalikan ang kalabang manok. Nakisabay naman ang kalabang manok dahil hindi basta-basta ang nag-breed noon. Subalit sa panglimang sabayan, bigla na lang sumaliring ang kalabang na parabang lasing na natumba sa lupa.
kagad ikinarayo yon upang maabutang buhay ang manok. Subalit idiniklara din na panalo ang manok nila Noli dahil hindi na tumuka pa ang kalaban. Napakaingay din ng paligid dahil sa mga taong nagsisigawan. Kagad siyang sinundo ng pangkat nila Umar para umalalay dahil sa laking salapi ba naman ang hawak niya. Habang kinakabahan siya, sabi niya sa kanyang sarili, makatulong na rin siya sa kanyang kababaryo. Nang makalabas na siya doon sa ruweda, nagwika sa kanya si Manong Mondo ng hanggang ngayon ba naman, hindi pa talaga kumupas ang swerte ng batang ito. Wika nito sa kanya. Habang itong sinuli, nakangiti lang siyang sumagot ng di ko nga po akalaing mananalo tong manok ko eh. Ang laki kasi ng kalaban. Wika niya dito. Habang nagbunyi ang kanilang pangkat, marami ng mga tao ang umaaligid sa kanila at nagtatanong kung saan ang galing ang mga manok nilang inilaban. Pero sila Umar at Guyo ang humarap noon dahil abala sila sa paghahanda sa pangalawang sultada.